Eto na yung charger. Ay. Sayang yung kanina na video na sana yun. Putol tuloy. Ito siya, kinakain to ng boss kong lalaki. Hi! Good morning sa lahat. Dito nasa 10 o'clock pa lang. Parang mga 10:45 na yata. So, siguro sa Philippines ngayon, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Alas 4 na kayo dyan. Hapon na. Kami gagawa pa lang ako ng tanghalian. At meron na namang darating ditong batang kamag-anak pagluluto ko pa ng yung may sesame seeds na chicken. Maliliit kasi kayo parang ang gusto ko sana doon sa kabilang sa kabilang plat na kasi maganda ang tubo doon, kaso lang hindi naman niya tinaniman. Meron kaming gardener dito, guys. Yun ang nag-aalaga ng mga halaman din. Kami, ang ginagawa lang namin is maglilinis ng kapaligiran, pero ayun dito nga yung kabuuan nga din hindi naman namin winawalisan to. Meron talagang ibang employer na, Diyos ko, pati yung palibot, palilinisan, pawawalisan. Kapag masungit nga, mabuti na nga lang tong amo namin. Mabait. Mabait siya dahil siguro gusto niya kami. Ganun lang naman kasi yun Pagka gusto ka ng amo mo, mabait sa'yo yun. Magiging mabait sa'yo. Pero pagka hindi, lalo na pag pinasukan ng selos yan. Kaya talaga, dapat ingat-ingat sa pamamasukan. Huwag kayong maging malapit sa mga amo nyong lalaki dahil pag nakita ng yan, lalo na pag magpa-beauty pa kayo, ay, pihado yun. Mahihirapan kayo niyan. Kaya dapat ang magiging, ito tip lang, maging kayo sa inyo mga amo nyong babae. Doon kay kumapit kay madam, wag sa among lalaki. Kasi yung among lalaki, natural lang yan, magiging mabuti yan. Lahat naman ng lalaki mabait sa babae. Pero yung amo kong lalaki, hindi mabait sa akin yan. Puntos kami lagi yan. Lagi kami nagbababag. Pipitasin ko na yung eggplant. Ayan na. Kita nyo? Kasi, ikaw dito. Thank you. Pasensya na. Tigas naman. Thanks, eggplant. Ay, may bulaklak na, guys. Nakita niyo may tomato. Ayan. Ayan, Pero kung ano na naman itong dala niya. Dala na naman siya ng... Ayan yung watermelon, guys. Ayan, malaki na siya, diba? Takpan nga natin to ng para hindi siya mabilad sa araw. May mga bulaklak na yung mga eggplant Mamaya kasi, bukas kami may visitor dito.
yung katulad nung nakaraan, naalala nyo yung nag-grill kami yan, mag-grill kami mamaya. Tomorrow, Thursday. Imbes na doon gaganapin sa nanay. Ayan, kasama ko. Yan. Ito lang yung ulam niya mamaya, ito. Yan. Ay, tala. Naputol yung tangkay eh. Paano magiging octopus to? Yan. Yan si Tala. Ang ganda niya, di ba? Sa gabi, pogi yan. Yan. Yan na sekreto nun, guys. Pagka gusto kayo ng amo, magiging mabuti sa inyo yun. Ganyan lang. Kaya mabait sa amin si boss babae. Bait siya sa amin. Minsan may saltik, pero normal naman yun. Lahat man tayo may saltik. Ayan yun, napitas ko. Yan, ito na yun. Yan. O, diba? Teka, kay ilo-low fire ko tong ano. Baka magtutong. Ano to eh? Soup. Patay ng chicken. Yung talager namin, karambola, no? Pero ayan, ang laman nito is puro spices lang ito, to. Puro spices lang. Ito naman, puro mga gawa, mga coffee. Ito yung dairy. Kuha tayong chicken. Okay. Saan na ba yung natira ko isang manok? Ay, wala naman na yata akong manok. Ito. Kaya merong bata na naman dadalhin dito. Yung gusto daw kumain ng gustong kumain ng sesame chicken. Ba't bibigay ko sa kanya? Ba't ganun? Ang bilis na ubos ng ang bilis na ubos ng solder ngayon. Ito, gamitin ko tong kalahati. Kasi ngayon sa mga bata, guys, ano lang yun, grilled, 2 solder. Ito yung tinatawag na solder. Grilled chicken. So, ito. Ano ko na lang to para lumambot. Para lumambot na siya diretso. Lagay ko siya sa para wag siya matagalan. Sa microwave. Microwave natin siya ng 1 minute. Sabagay, ito kasya na yata ito. Ito, kailangan natin to ibalik kasi naubos na yung, wala na naman akong gagamitin ito sa susunod na araw. Ang bilis na ubos.
freezer kasi ito ng mga bata ito. Lalagay din ng henna dito. Kaya overload yung talagjar. Ang talagjar guys sa Arabic, ito yung freezer. Fridge. Refrigerator, talagjar ang tawag na. Ayun o. Mga stock foods na yun, mga naluto na yan. Pag hindi talaga nakain yun, pinamimigay na lang namin. Sa gardener, may mga refrigerator ang labas dito, yung mga highway nila. Kasi doon nilalagyan ng mga tao ng pagkain, yung mga, meron namang less fortunate dito. Less fortunate sa buhay. Tignan natin. Ayan, so nakita nyo. Malambot na siya, di ba? Babad na lang natin konti ng water. Yung mga outside fridge, may mga kanto-kanto dito dyan sa labas na yan. Yan. Labas niyan may ano. May mga fridge na ka-standby. So halimbawa pagka mga may family na ano, yung lagi may excess ng pagkain tapos gustong ibigay. Bata kasi yung kakain nito guys eh. Apo nung amo naming babae. Anak nung pamangkin. Apo ba yun? Tawag dun? Pag pamangkin, apo. Pagka kasi sinobrahan mo naman sa maluluto, I don't like. Mapangit siya. Gagawa ko ngayon ng yung pinost ko kanina na kuba, yun magagawa ko na ito. Parang marami naman na yata ito. Baby man lang. Pwede na yan.
Kagandahan lang dito sa amin guys, dito katulad dito yung tambak yung hugasin. Hindi naman kasi kami, yung amo namin hindi nagbabawal sa amin kung paano gamitin yung tubig, kung hindi ba sila nagsasabi na oy dahan-dahan kasi ganyan malaki yung mabayaran. Wala sa kanila. Ang daming kinukontrol lang ng amo namin, pero hindi naman siya nag-aano sa amin. Siya lang yung pusa nagpapatay ng mga ilaw. Kaya kung marami lang ang tubig, wala namang problema sa hugasin. Ang bilis lang naman. Ito. Yes? Madam? Ha? Asida eh, Batin egg? Okay. Asida. Ito siya, harina lang naman to siya guys. Tapos gawa lang to siya sa harina tapos minatamis. Ang ginawa dun sa asukal, arnibal muna, arnibal. Yung caramelize yung sugar mo, white sugar siya. Tapos, ang pinaka-toppings niya, pagka isi-serve mo siya, itlog. Itong itlog na to, hahaluan din ng spices ko. Haluan siya ng spices. Kunting salt. Tapos yung mga kunting buharot nila. Para maalis yung langsa. Ganun lang. Pero yung asida guys, yung mismong flour, matagal din ang halo nun. Para ka maglalatik. Mahaba yung proseso ng paghahalo. Hanggang sa makita mo, hindi na siya didikit dun sa ano. Humihiwalay na siya sa sandok ba. Meron talaga
siyang pinaka-asida na ano, yung buharap. Lagyan mo siya ng konting hair. Masarap man magtrabaho, guys. Ano, basta yung amo mo lang talaga, kasundo mo. Ang hirap talaga yung babae. Ang hirap, ang magpapahirap kasi usually dito sa abroad ang mga babae, lalo na talaga yung sinabi ko sa inyong ano kayo, yung pagsisilosan. Yung pinagsisilosan kayo ng babae, yung kalbaryo na yung buhay nyo na. Kaya yung mga nangangamuhan, hindi ka bukas sa Pilipinas, parang less ang selos ng Pilipino na babae. Ito sila, ano yan? Selosa sobra. Eh, depende naman din siguro kung makikitaan ka ng kakaiba yung, siguro sa isip niya, gugustuhin ka ng asawa niya. Eh, sa akin wala na silang pag-aano kasi matanda na ako. Maano sila sa ano. Lalo na pag bata yung katulong yun. Parang nai-insecure sila ba? Nai-insecure. Bakit kaya yung insecurities, no? Pag insecurities na yung pumapasok sa isang tao, parang ano na, kulang na lang kainin mo yung kapwa mo. Ganun. Ba't kaya yun? Ba't ganun? Pag kaya ano sa kanila, wala ang katulong. Tapos yung siste ng itlog, yun. Ganyan mo siya. Liit-liitin mo, liit-liitin. Pag asida, serve mo siya maliliit yung itlog. Wait ha. Okay. Makalat talaga pagka morning. Ay, grabe. Todo natin. Isa pa.
lalaki ayaw nyo ng sobrang init. Hindi ka rin nakakain. Yellow oil siya guys. Marami na siya. Ayan siya. So, kay mamaya magko-continue ako ng gawa ng beetroot. Ayan na siya. Bye-bye. Thank you so much for watching guys. Magulo pa ang aming kitchen.